Actually po as a tourism management, marami po talagang gastusin. I'm very honored to meet the President po and I'm very thankful na he's giving us the chance to receive this scholarship, especially to us students. I would like po to thank President Bongbong Marcos for giving us this opportunity and sisiguraduhin ko pong hindi talaga masasayang itong scholarship na to. So this scholarship po is really helpful. Personally, I'm a fourth year student po and may help niya po ako sa daily expenses ko po sa school and for my family na rin po para mais po yung mga expenses po nila sa studying ko po. So yun po. Palit po ng mga scholarship po na ma-receive ko is pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko and thank you po sa government for giving me opportunity to be one na makaka-receive po ng scholarship na to. Itong financial assistance po na ito ay isang malaking tulong na ibinibigay sa atin ng ating presidente, lalong-lalo na sa mga mahihirap na mga tao na nandito ngayon. Yung 100,000 po, assistance sa mga scholar natin na fourth-year college student. Yung 100,000 naman po, para sa project ng ating mga bawat barangay dito sa bayan sa lalawigan ng Tarlac. Yung mga project na pinaplano ng iba't ibang barangay ay yung mga solar light, mga service vehicle. Yun po usually kailangan nila. Maraming salamat po sa ayuda at tulong na binibigay nyo sa aming mga barangay. Kayo po ang unang presidente na gumawa nito. Maraming salamat po, mahal na presidente. Yung bigas na binigay po ni Pangulong Bongbong Marcos, malaking tulong po sa bawat pamilya, lalo na po sa pamilya namin. Kasi bawat isa po sa atin, bawat pamilya, nakakaranas po tayo ng, kumbaga, krisis. Malaking tulong po talaga yung binibigay niya. Una po, nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos. Malaking tulong po ito sa aming pamilya. At hindi lang po sa aming pamilya, sa mga kababayan natin na makakatanggap ng bigas ngayong araw. Asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino.
magandang umaga pa pala. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Salamat sa napakainit na salubong na binigay niyo sa akin. At it's all very good to... Please, sit down, sit down. At napakagandang pagkakataon to para makita natin ang ating mga presidential scholar. At ito'y nanggaling, nandito lang ako para tignan at matiyak na maganda naman ang patakbo ng at tinitignan kung successful itong ating programa. Ito yung program natin, the first part of the program is about yung sa mga ating sa LGSF na binigay natin para sa local government. Pero hindi lamang sa governor, sa mga mayor at saka sa mga governors at saka mayors ng cities and municipalities. Kung hindi, dito, ito naman ay dinagdag pa natin para sa mga barangay. At ang ginawa natin, kaya tayo nandito, ang ginawa namin ay meron kaming, from the Office of the President, kumuha kami ng pondo at ito ay binigay natin sa mga barangay sa buong Pilipinas. 200,000 pesos for each barangay. Dito sa inyo, there are 511 barangays. At doon ang aming hinihiling sa ating mga barangay official ay kako sa kanila, napakasimple lang ang aming gagawing program. Ang program natin ay unang-una, doon sa 200,000 na ating binibigay sa bawat barangay, ang sinabi lang namin sa mga barangay official, ang gagawin ninyo, yung sa 200,000, yung 100,000 dyan, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 magiging presidential scholar. Kaya't yan ang tawag sa inyo ngayon, presidential scholar, dahil ito ay program galing sa Office of the President. So, sa 100,000 na yun, mamimili ng 5 at yun, bawat doon sa magiging presidential scholar ay mabibigyan ng 20,000, 20,000 para sa inyong pag-aaral. At ang aming sinabi ay siyempre mamili kayo yung magtatapos na pero baka hindi makapagtapos dahil nga may kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, whatever, kung ano man yung dahilan, basta't makatulong yung 20,000 sa inyong lahat. At ang ating sinasabi ay napakahalaga nito. Naging importante ito dahil kung titignan ninyo sa budget nitong taon na ito at saka sa budget na susunod na taon, ay talagang napakalaki, pinakamalaking budget ang binibigay natin sa edukasyon. Dahil para sa akin, ito ang pinakamahalaga na serbisyo na maaaring ibigay ng pamahalaan para sa ating mga kabataan lalo. At dahil napaka-importante na maging maganda ang inyong pag-aaral, na kayo ay makapagtapos. Kung makapagdiploma kayo sa kolehiyo o kung ano man ang inyong papasukan, kailangan meron kayong magandang kaalaman, meron kayong magandang pag-aralan, meron kayong magandang napagtapusan. Kaya po, itong mga ating barangay officials, ay sinabi ko, pumili kayo yung tinatawag na deserving. So, itong lahat kayo, apparently deserving kayong lahat. Kaya pagpatuloy natin, maganda itong programa na ito. Congratulations na napili kayo. Bakit natin pinaprioritize? Bakit natin pinaprioritize ang edukasyon? Bakit mahalaga ang edukasyon? Dahil unang-una, para sa komunidad, ito ay may importante para naman kayo ay meron kayong magandang napag-aralan, meron kayong magandang naitapos sa eskwela, ay kapag ganun, yung inyong kaalaman, lagi ko nga sinasabi dun sa pagkinakausap ko rin yung mga ibang presidential scholar, lagi kong sinasabi na itong kaalaman na makukuha ninyo sa eskwela
Wala, yan ang yaman. Yan ang ibang klaseng yaman yan. Hindi parang pera lang yan. Hindi lang parang may maganda kang malaking bahay. Hindi ganit. Ibang klaseng ang kayamanan, ang kaalaman. Dahil kung ano man ang natutunan ninyo sa inyong pag-aaral, ay yung kayamanan na yan ay hindi na maaring kunin sa inyo. Hindi maaring agawin sa inyo, hindi maaring nakawin sa inyo, at habang buhay sa inyo na yan, yung yaman na yan, at araw-araw, magagamit ninyo yung kaalaman na yan para pagandahin ang inyong buhay, para pagandahin ang buhay ng inyong pamilya, pagandahin ang inyong komunidad, at sa ganung paraan, pagagandahin din ninyo ang buong Pilipinas. Dahil pagka magandang edukasyon ng population, ng ating mga kababayan, kayo, pagka naging maganda, ay marami kayong magagawa ng pampatulong. Hindi lang sa sarili ninyo, kundi sa inyong mga kapwa Pilipino. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, na tayo ay magtulungan, may kakayahan tayo magtulungan upang pagandahin ang Pilipinas, upang tulungan ang ating mga kababayan. At lagi ko pong... At isa pang bagay kung bakit mahalaga ang edukasyon. Dahil kami ngayon na nakaupo dito sa mga matataas na posisyon, ay hindi naman kami nandito habang buhay. Hindi naman kami dito forever. At darating din ang panahon, at kayo, mga bata pa kayo, kala ninyo matagal pa yan. Pero darating ang panahon na ang mga kababayan natin sa inyo na nakatingin, sa inyo na umaasa na kayo ang magiging leader, kayo ang magseserbisyo publiko. Kaya't kailangan handa kayo para sa anumang gagawin ninyo. Kapag sinasabi ko serbisyo publiko, hindi ko lang ibig sabihin na magtatrabaho kayo sa gobyerno. Iniisip ko lahat ng gagawin ninyo upang tumulong sa inyong komunidad. Whatever little thing that you do to contribute to the betterment of your community, of your country, of your fellow Filipinos, ay napaka-importante yan. Kaya kailangan handa kayo para sa araw na yon, na meron na kayong kakayahan, meron na kayong karanasan, meron na kayong may contribute para pampaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya't napakahalaga ng ating ng programang ito na makapagtapos ang ating mga presidential scholar. Kaya't ang pinapayo ko sa inyong lahat ay wag ninyong basta't gamitin ninyo, mapakinabangan sana ninyo yung aming kaunting tulong sa inyo, at gamitin ninyo na mabuti at mag-aral kayo ng mabuti, magtrabaho kayo ng mabuti, work hard, study hard, para naman ay makuha ninyo yung training, makuha ninyo yung karanasan, makuha ninyo ang edukasyon at ang kaalaman na kakailanganin ninyo sa pagdating ninyo sa totoong buhay. At pagtatapos na kayo, ay makikita natin na ang buong Pilipinas ay makakaramdam sa kabutihan ninyo, kaalaman ninyo, at sa tulong ninyo para pagandahin ang buhay dito sa Pilipinas. Ang programang ito, ang programang ito ay ginagawa natin sa buong Pilipinas. Lahat ng barangay sa Pilipinas, binigyan natin ng 200,000 piso. At 100,000 doon ay ginagamit nga para dito sa Presidential Scholar. Sa ganung paraan, we have about siguro mga 42,000 plus na barangay sa buong Pilipinas. Yung pagka ginawa mo tiglilima yun, lampas-lampas sa 200,000 ang Presidential Scholar. Napakalaking bagay para sa akin na maibigay yung tulong na yan. Napakahalaga para sa akin. Kagaya ng sabi ko, ito palagay ko sa akin palagay ang pinakamahalagang serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Kaya I congratulate all of you dahil kaya kayo napili because you are deserving students. Sa palagay ng inyong mga leader ay sinasabi nila sila naman ay namili ng yung talagang pinaka-deserving at saka talagang
mukhang magtatapos at magkakaroon ng degree sa kung ano-anong bagay. Kaya pagpatuloy ninyo ang ating mga ginagawa. At kung baka maitanong ninyo, 200,000 ang binigay natin sa barangay, kalahati, 100,000 napunta sa inyo sa mga presidential scholar. Anong nangyari doon sa 100,000? Doon sa 100,000 na natira, iniwan na namin sa ating mga barangay official. Bahala na sila. Dahil ang paniniwala ko, walang nakakaalam sa mga sitwasyon, sa mga problema, sa mga solusyon, sa bawat local government hanggang sa barangay level, kundi ang ating mga local government official. Kaya ang nakita namin, yung mga ibang napuntahan namin, kung saan-saan ginamit yung 100,000 nila. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng computer, meron bumili ng monoblock, meron kung ano-ano. At yun ang pangangailangan nila. Kaya pinabayaan na natin ang ating mga barangay official na mamili kung saan nila ilalagay yung kanilang naiwan na 100,000. Yung 100,000 napunta naman sa ating mga presidential scholar. Please use that money well. And sana naman, kapag nagkita tayo ulit, meron na kayong hawak na diploma. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. And now, may we respectfully request the President for a group photo downstage. May we request everyone to please stand up. At the count of three, Mr. President. 1, 2, 3. Thank you, Mr. President. Muli, mga presidential scholars, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat tayo ay nagtitipon-tipon ngayon para sa bawat bayan makikinabang Tarlac. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin ang punong lalawigan ng Tarlac, Governor Christian Tel A. Yap, para sa kanyang pambungad na talumpati. Hello, ayun na. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at napakaswerte ng ating probinsya na dumalo ang ating minamahal na presidente, Presidente Bongbong Marcos, na talagang nakasuporta at nagbibigay ng mga tulong para sa ating mga kababayan. So bago po tayo dumalo dito, nag-award po tayo ng mga presidential scholars. Mahigit 2,000 scholars ang in-award ni Presidente na makakatanggap ng 20,000. So kami ay taus-puso nagpapasalamat. And also here today present, Mr. President, is the leaders of our province. Nandito ang ating sangguniang panlalawigan sa pamumuno ng ating Vice Governor, all of our mayors, barangay officials, and all of your beneficiaries for our RICE program here today. So kami ay talagang taus-puso nagpapasalamat na nakasuporta kayo sa food security dahil itong RICE program hindi lang para sa mga benepisyaryo na tinamaan ng krisis, pero ang laking tulong po sa ating mga magsasaka na nakukuha natin ang kanilang mga produkto para maitulong sa ating mga kababayan. So napakaswerte natin. I think itong nakaraang buwan na to, ito na yung pangalawang bisita ni President dito sa ating probinsya para matingnan yung mga proyekto, and talagang tinututukan niya matapos ang ating matagal ng hiling na matapos ang Balog-Balog Dam, dahil it will irrigate almost half of the province and help a lot of our farmers. So taus-puso po kami nagpapasalamat sa suporta, and welcome po sa province of Tarlac, President BBM. Maraming salamat, Governor Yap. At sa puntong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Socio-Civic Projects Fund o SCPF, Financial Assistance, na may kabuuang halaga na 102 milyon at 200,000 piso. Kung saan may tig 200,000 ang bawat barangay mula sa probinsya ng Tarlac. At upang tanggapin ang cheque, tinatawagan po natin si Governor Christian Tel Yap, ABC President Edward Christopher Suarez, na siyang kumakatawan sa 511 barangay captains, at Jackie Corpus Galang na kumakatawan sa 2,555 presidential scholars ng lalawigan ng Tarlac. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Magandang umaga po. Naibabigat yung amin na po. At maraming salamat sa napaka-init na natanggap kong salubong mula pa sa labas. Nandun yung ating ibang mga presidential scholar at dito sa loob sa inyong gymnasium at masarap na mapunta nga sa bandang norte pagka lumilipat ako kung saan ako pumupunta. Pero palapit na doon sa amin sa Ilocos Norte, nararamdaman ko talaga ang init ng inyong salubong. Maraming salamat. Thank you. Andito po ako, ang sadya ko po rito ngayon ay upang tignan po yung ating dalawang program na ginagawa. At ito po ay ating binigay na konting tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang pamamaraan. Unahin ko, dalawa po yung program na yan. Yung una po
ay yung galing po sa tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yan po ay pondo na nasa national government na talaga, kagaya ng sa pangalan, para suportahan ang local government. Ngunit sa nakaraang panahon, ay hindi masyadong maganda o hindi masyadong maayos o hindi masyadong nalalaman kung paano magamit yung pondo na yan. Alam nyo, naging governor ako sa Ilocos Norte ng 3 termino, 9 na taon ako doon. At sa 9 years ako nag-governor, tinatanong ko sa aking mga kapwa-governor at tinatanong, paano ba yung makakuha dyan, matulungan tayo ng LGSF? Sa 9 years ko na naging gobernador, minsan hindi nasabi sa akin kung paano makuha yung LGSF na yan. So in other words, walang sistemang nakikita at hindi talaga nabababa yung pondo na yan kung saan-saan lang nagagamit. Kaya sabi ko, nung umupo ako bilang Pangulo, sabi ko, ito na yung pagkakataon ko. Aayusin ko yung sistema ng LGSF. Kaya ito po ang ginawa namin. Yan po, imbis na ang national government pa, magdadala, magbibigay, mamimili kung sino mabibigyan, kung saan ilalagay. Ito po ay sinama po natin ang mga local government. Dahil kagaya ng sinabi ko, ay ako sa politika, lumaki ako sa local government. Kaya naging vice governor ako, naging governor ako, naging governor ako ulit. At doon ko talaga natutunan kung ano ba ang pangangailangan ng taong bayan. At iba talaga ang trabaho kasi ng local government kaysa sa mga national official, mga congressman, mga senador, hanggang pangulo. Kaya sabi ko, isama na natin, gamitin na natin sa tama yung LGSF, yung Local Government Support Fund. Kaya po, yan ang aming ginawa at binaba na lang namin, sinabi namin, magpatulong tayo sa local government. Unang-una, dahil isang malaking bahagi, itong mga nakikita ninyo, sako sa 10 kilo na sako ng bigas, ito po ay ating binibigay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nakakalungkot po, pero ang katotohanan, marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak na makakain. Kahit sa isang araw, minsan lang kumakain, o sa 2 araw, 2 beses lang kakain. Kaya mahirap naman kung ganun. At hindi ko makalimutan, nung una akong umupo, in-interview po ako, at tinanong sa akin, ano ba talaga ang ambisyon mo? Ano ba talagang pangarap mo para sa Pilipinas? Kako simple lang naman. Ang aking iniisip ay sana masimulaan natin, tulungan ang ating mga kababayan para makarating tayo doon sa araw na wala nang gutom na Pilipino. Kaya po ating ginagawa ito. Kaya po, ang aming sabi ko, gamitin natin ang local government, magpatulong tayo. Dapat magandang ugnayan natin sa local government. At tanong sa akin, bakit local government? Kako, kung tayo pa ang gagawa sa national government, paano? Sino maglilista tayo ng mga beneficiary? Saan natin gagawin yung listahan? Magpapadala tayo ng tao sa kung saan probinsya, kung saan bayan, magtatanong tayo, magse-survey, at aalamin natin kung sino yung mga nangangailangan. Gaano katagal yun, ilang buwan yun. Bago aakyat na naman yung listahan, ipapadala na naman sa Office of the President, tatanong na naman sa atin kung ano yung gagawin, paano gagawin, ano yung sistema. I-approve na naman yun, bago bababa ulit. At para magpapadala na naman kami ng tao para mag-distribute. Kako, napakatagal nun. Yung prosesong yan, yun lang sinabi ko, madali lang ang pagkasabi, pero buwan-buwan yan bago mabuo, baka 1 taon pa, bago mababa ang serbisyo na binibigay natin sa tao. Kaya sabi ko, wag na natin gawin yun dahil sa karanasan ko bilang gobernador, yung mga listahan ng mga beneficiaryo, yung mga listahan ng mga ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng may makain, ay nasa kanila na yan. Dahil naalala ko, nung panahon ko, doon sa Ilocos Norte,
Araw-araw namin inaayos yung listahan yan. Tinitingnan kung meron ng maayos na naging maganda na ang buhay, hindi pwede nang itanggal sa listahan. Kung meron naman nagkakaproblema, idagdag natin sa listahan. Yun araw-araw. Sabi ko, ba't pa tayo gagawa ng listahan yun? Tanong na lang natin sa gobernador, tanong natin sa mayor, tanongin natin sa mga barangay. At ganun ang ginawa namin. Kaya dito sa magandang ugnayan sa local government at saka sa national government, naibaba na. Mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo at saka benepisyo na galing sa national government dahil maganda ang pagsasama at pagtulungan ng local government at saka ng national government. Kaya ito po ay para nagawa na natin yung kung sino mga magiging benepisyaryo at ito po ay binibigyan bahagi ng LGSF na binigay natin sa ating mga local government official. Kako sa kanila, sana naman ay gawin natin na magbigay tayo ng kaunting bigas para sa ating mga kababayan na yun na nga ay hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. Kaya ayan po yung tigsa 10 kilo ng sako ng bigas na ibinibigay natin sa ating mga beneficiary para sila ay kahit papano ay meron silang mailalagay sa kanilang mga hapagkainan. Kaya yan po ang isang bahagi doon sa programa ng LGSF. At isa pa po, huwag niyo pong iisipin na minsanan lang ito. Ito ay magbibigay kami nitong 10 kilo ng sako ng bigas 6 na beses sa isang taon. So every 2 months magbibigay uli kami. Kaya para matiyak naman na yung mga nangangailangan ay hindi na mag-aalala na wala silang makain, wala silang ipapakain sa kanilang pamilya. Dito sa Tarlac, makakatanggap ay 3,077 na benepisyaryo dito sa lalawigan ng Tarlac. At ito po ay ginawa na natin sa buong Pilipinas. Para alam nyo naman, kailangan talaga ay lahat ay pantay-pantay ang ating ginagawa. At hindi na para matanggal na, sasabihin na, doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon. Kaya sa mga 2,000, halos 2,000 ang LGU natin sa buong bansa. Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng LGSF, ng tulong ng LGSF. Kasama na rin dyan yung RISE program na ating ginawa. At yung iba po na local government nakadalawa na, pangalawang bigay na. Kaya patuloy po to, asahan po ninyo. At ito po ay para naman dahil nalaman naman natin na dahil sa gera sa Middle East, yung nangyayari, tumataas ang presyo ng langis. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa. Kaya yan po ang aming tulong sa inyo at sana po ito ay makakapagbigay ng kahit kaunting ginhawa po at hindi nyo na po inaalala kung ano yung kakainin ninyo, ano yung papakain ninyo sa inyong mga pamilya. At yung sa LGSF naman, dahil hindi naman inubos dito, ay merong mga sasakyan na nakuha para sa mga disaster response, multipurpose buildings sa Barangay San Isidro, La Paz, Capas, at pagtayo, naglagay tayo ng FMR, ng farm to market sa Herona. Yun kasi, yun ulit, ay sinabi namin sa local government, kayo nang bahala. At alam ninyo yung sitwasyon dito sa inyo. Kaya't ganun din ang ginawa namin para sa mga barangay. Iba naman po, yun yung pangalawang programa na pinag-uusapan ko. Yung pangalawang programa ay yung Socio-Civic Development Program Fund. Social Civic Program Fund.
Ito po, yung binibigay po naman natin ay binibigay din ng Office of the President, pinapadala sa ating lahat ng mga barangay, pinapadala po natin sila ng 200,000 piso bawat barangay. Para saan yon? Kung makita po ninyo, nung nasa labas, nakausap ko yung ating mga nagiging presidential scholar. Ano po ba yung presidential scholar? Yung presidential scholar, yung 200,000 na binigay natin sa mga barangay, sa mga bawat barangay, ang sabi lang namin, yung 100,000 doon, yung kalahati doon, 100,000, doon sa 200,000, 100,000, gamitin ninyo para makapagbigay tayo ng scholarship sa ating mga kabataan. So bawat barangay, mamili sila ng 5 na magiging presidential scholar. So sa bawat barangay, may 5 presidential scholar. Paghahatian yung 100,000 na bawat isa ay makakatanggap ng 20,000. Yun po yung binigay kong cheque sa inyong ABC. At yun po ang aming patulong para sa ating mga kabataan para sila ay makapagtapos. Ang payo lang namin sa ating mga barangay officials, ako, mamili kayo yung malapit na magtapos. At baka hindi makapagtapos dahil kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging problema, ay itong 20,000 piso ay makakatulong sa kanila. At dahil mahalaga ito, dahil kung titingnan po ninyo, ang budget nitong administrasyon nito nung nakaraang taon at saka itong taon at saka sa susunod na taon, talagang pinaka-priority ang edukasyon. Dahil sa aking palagay, yan ang pinakamahalaga na serbisyo na may bibigay natin sa taong bayan. Kaya dahil siyempre ang kabataan, atin yan ang kinabukasan natin, kaya para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas, kailangan maganda ang naging edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya yan po ang aming inuna. Nagbigay po tayo ng 200,000 sa kada barangay at 100,000 doon sa 200,000 na yon ibibigay, magkakaroon sila ng presidential scholar, 5 na presidential scholar sa bawat barangay. Bakit po presidential scholar? Dahil galing sa Office of the President po yan, yung 200,000 na yan na binibigay natin sa barangay. Ano ngayon, tatanong ninyo, anong mangyari doon sa natirang 100,000 na binigay natin sa barangay? Sila na ang bahala doon. Sila na ang bahala, yung mga barangay official, kung saan nila gustong gamitin yung perang yan. At yung mga napuntahan namin ng mga barangay, alam niyo po, dahil yan na naman, nanggaling yan sa karanasan ko sa bilang gobernur. Ang nakakaalam sa barangay, ang nakakaalam sa bayan, ang nakakaalam sa lungsod, ang nakakaalam sa probinsya, yung local government official. Pinagmamalaki ko nga nung nasa Ilocos Norte, wala nang mas marunong sa Ilocos Norte kundi ako, dahil akong governor dito. Kaya sa barangay, ganun din. Silang nakakaalam sa sitwasyon kung ano ba talagang pangangailangan nila. At sari-sari kung saan nila ginamit. Bumili ng motorsiklo, bumili ng computer. Meron akong napuntahang barangay, bumili pa ng bigas para dagdagan pa itong ating rice program. Kaya nasa sa kanila na yon. At alam ko naman, nagagamitin nila sa pinakamagandang paraan upang matulungan ang taong bayan. Yan po ang ating dalawang programa. Yan po ang dalawang programa na nasa ilalim po ng bawat bayan makikinabang. Ito po ay ang magandang tulungan ng national government at saka ng local government. Talagang ginawa nating partner, hindi lamang kami nang uutos na sinasabi, ito yung gagawin ninyo, ito yung gagawin ninyo. Sa sinasabi, tulungan nyo kami para maibaba. Bakit natin ginawa nyo? Para maibaba ang benepisyo at saka lahat ng serbisyo ng taong bayan, mapababa ng mabilis at malawak kaagad. Kasi kung national government lang ang gagalaw, may kabagalan ng kaunti. Pero pag nung sinama natin yung local government, napabilis ng husto. Kaya mabuti naman at magandang coordination ng national government maibaba. Lagi ko pong sinasabi, kung hindi sa hanggang sa barangay official,
Ay kung hindi sa local government, kahit anong gawin ng national government, kahit anong sabihin namin na mapakandang serbisyo, napakagandang benepisyaryo, hindi po mararamdaman yan kundi hindi mararamdaman na mabilisan yan kung hindi maganda ang ugnayan sa local government at saka sa national government. Kaya, at isa pa po, bago po ako magtapos, isa pang bagay, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nasa likod ninyo, kasama po ninyo sa lahat ng inyong pangangailangan. At kami po ay hindi lang kami nanguutos at sinasabi na iyan ang mga kailangan ninyong gawin. Kung hindi kami rin ay nakikinig. Kaya kung meron kayong naiisip na kailangan gawin, meron kayong nakitang problema, meron kayong nakitang solusyon, kung ano man, ang inyong mga iniisip, kung may hinaing kayo, may suggestion kayo, ay sabihin nyo po sa amin. Sabihin niyo sa inyong mga local government official, sabihin nyo sa mga nandito, mga representative ng mga iba't ibang national agency, at alamin para malaman namin kung ano ba talaga ang pangangailangan ninyo. At asahan po ninyo, kagaya ng sabi ko, ang inyong pamahalaan ay nandito para sa inyo. At kung ano man ang inyong hinihiling, kung kaya namin ibigay, kung kaya namin gawin, asahan ninyo, gagawin po namin. Asahan ninyo na yung pamahalaan ninyo ay nakikinig sa inyo at ginagawa ang lahat. Nag-iisip kami kung paano pa ang makatulong. At lahat ng maaring gawin ay gagawin namin para naman matiyak na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, ay naaalagaan, naaalalayan, hindi lamang sa panahon ng sakuna, kung hindi sa araw-araw ninyong buhay. Kaya asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Just take nina kada kayamin. Just thank you.